Siya si Erica, 16 na taong gulang, may asawa at anak. Sa unang tingin, makikita natin ang tapang sa kanyang pagkatao. Isang batang ina na matatag kahit maaga siya naging magulang. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, may mga lihim siyang dalang sugat at kwento na tatago sa ating puso. Umaga ka nag-asawa dahil sa stepfather mo. Anong dahilan? Kinalaw niya po ako. Samahan niyo akong bisitahin at uling kamustahin ang kalagayan ngayon ni Erica, ang batang ina. So, hello po mga kalingap, welcome back to my vlog. So, today po ay babalikan po natin ang ating beneficiary na batang ina. So, meron po tayong dalang mga groceries ngayon. So, meron po ditong mga gatas, diaper, at syempre yung needs po nila, mga delata, at mga sabon, toothbrush, ganyan. Tapos meron din po tayo binigay na ganito para sa baby. So, ito po ay pangalawang balik po natin sa kanila para po mag-update at tignan po ang sitwasyon po nila sa ngayon. So, samahan niyo po kami at tignan po natin ang kalagayan niya ngayon. Patukin po natin sila Erica. Kapag po muna natin dito ang mga groceries. Okay ko. Erica? Ayan. Hello. Kumusta naman kayo, Erica? Okay lang po. Sige po ka muna para di ka mangalay. Kasama po pala natin si Kuya Red at si Mama Gemma sa pagdalaw sa'yo. Itong bahay na tinutulayan nyo kanino to? Saan? Nakikitira lang din kayo? Opo. Pero yung kasama mo dito? Hindi rin po. Hindi rin po sa amin tinutuwa. Nasaan yung yung tunay na papa mo pala? Wala po. Maliit pa po ako, inuwan na po ako. Pero kilala mo siya o hindi din? Hindi po. Okay. So, wala ka din nakukuhang suporta mula sa totoong tatay mo talaga? Wala po. Yung pangkain mo, kapag wala yung kinakasama mo, iniiwanan kanyang pera? Hindi po. Paano yung pagkain mo dito? Natira na lang po ng kanin po pag mamaga po, pag nasain po siya. Yung ulam mo? Na lang po ako dun sa biyanan ko. Magkakalapit lang naman kayo dito. Bali, yung gatas ni baby pala, medyo mahal siya, Erica. Paano nyo sinusupport yun? Yung gatas ni baby, nakakabili ba kayo nun weekly? Araw-araw po, hapon po. Maliit lang po ang nabibili po namin. Nakakabili naman kayo. Nakakadede naman siya lagi. Opo. So, clarify ko lang din pala, Erica. Si baby ay anak ng kinakasama mo ngayon, tama? Opo. Okay. So, ilang taon na kayo ng kinakasama mo ngayon? 8 po. 8 years? 8 months. 8 months. Tsaka, Erica, gusto ko lang malaman sana, nung unang beses ba na ginalaw ka ng stepfather mo, hindi ka ba agad nakapagsumbong sa mama mo? Hindi po kagad. Nagpunta po ako doon sa kaibigan ko at wala po si mama. Pero nung nangyari yun, nasabihan mo naman agad si mama mo nun or sinabihan ko kagad po, kaso po ayaw po maniwala sa akin ni mama. Nagalit lang siya sa'yo? Mas kinampihan po niya yung stepfather. Di mo ba naisip na lumayas dahil di ka naman kinakampihan ng mama mo nun? Hindi, ma'am. Doon na lang po ako natulog sa kaibigan. So, nung nangyari yung pangalawang beses, paano nahinto sa ganun lang? Lumayas ka ba o lumipat ng tirahan ng stepfather mo at yung mama mo? Nandun na lang po ako sa kaibigan. Hindi na po ako nagbalik. Doon ka na tumira sa kaibigan mo noon. Tapos yung mama mo hindi ka na hinanap o pinuha ulit, wala? Hindi, ma'am po. Pinupunta na lang po ako doon. Pero yung stepfather mo, buti hindi ka naman hinabol o hindi, ma'am. Hinanap, wala naman. Buti hindi ka natakot ulit magkaroon ng ng kinakasama pagkatapos ng mga nangyari sa'yo. Hindi.
Ito bang baby mo, pinag-usapan nyo ng kinakasama mo o biglaan lang din? Pinag-usapan po. Planado naman talaga siya. So, nung nabuntis ka, hindi ka ba natakot na paano mo siya bubuhayin, lalo na at ang bata mo pa? Hindi man po. Okay naman kasi kaya kang buhayin ng kinakasama mo. Nung nabuntis ka, anong sabi ng mama mo? Wala man po magawa at nandyan na din po. Hindi naman siya nagalit sa'yo. Hindi man. Kailan huling kita mo sa mama mo at saka sa stepfather mo? Matagal po. Matagal na, mga taon na din? So, kamusta naman ang buhay mo ngayon bilang isang batang ina, Erica? Okay lang po. Kamusta ang experience mo? Masaya ka ba na kahit ganyan o syempre iba pa rin yung pangarap mo sa buhay na sana nag-aaral ka? May mga ganong naiisip ka ba? Medyo. Hindi ka naman dumating sa point na wala namang araw na umiiyak ka kasi iniisip mo na Hindi man. wala namang ganon. Okay ka naman sa sitwasyon mo ngayon, tanggap mo naman. So simula nung pinuntahan ka namin, sabi ng kinakasama mo, okay lang ba sa kanya na i-vlog ka at tulungan ka namin? Opo. Nag-usap naman kayo, napag-usapan nyo naman. Opo. Okay. Gusto namin syempre tulungan ka na makalimutan yung mga nangyari sa'yo noon at lalo't bata ka pa, madami pang future at opportunities para sa'yo. May araw ba na libre ka para maipasyal namin kayo sa mall ni baby at makabili tayo ng mga gusto mo? Okay. Pangangailangan nyo, damit nyo, ganyan. Kailan ka namin pwedeng balikan ulit? Kahit kailan. Okay. Dito ka lang naman, no? Okay. Araw-araw. So, yung kabuhayan mo naman dito, okay naman. Opo. So, ayun nga, Erica, gusto namin sana tulungan ka na syempre kahit papaano makalimutan mo ang pinagdaanan mo noon kahit minsan lang. Okay ba sa'yo na ipasyal ka namin pagbalik namin dito para makabili ka kahit anong gusto mo at saka ng pangangailangan nyo ni baby sa mall, ganyan? Okay lang po para makalimutan po yung trauma ko po sa stepfather. Bakit? Minsan ba bumabalik pa Nanaginip din? po. Minsan po umiiyak po ako. Kita na lang po ng asawa ko. May gabi na talagang naaalala mo pa rin at umiiyak ka. Anong sinasabi ng asawa mo pagka ganun? Hindi, may gano'n daw po ako. Ano na lang po, pabayaan na lang po. Kalimutan na lang daw po. Buti yung asawa mo, hindi siya yung talagang galit dun sa stepfather Galit na po mo. dun sa stepfather ko. Kaya nga po, hindi ko na lang po pinapunta dun. Hindi ko na lang po pinapakita. So, simula nun di naman na nakita o nag-cross ang landas nyo ng stepfather mo pati ng kinakasama mo. Hindi man po. Okay, so anytime naman, Erica, nandito ka no, sa bahay nyo. So, babalikan ka namin next week at sama kayo ni baby. Magpaalam ka din sa kinakasama mo, ha? Sabi mo, ipapasyal namin kayo. Para kahit pa paano makalimot ka. At saka, Erica, o nga pala, merong gustong tumulong sa'yo. Nung unang punta namin dito, madaming nanood at naawa sa sitwasyon mo. So, may mga nagpadala ng tulong para sa'yo. Kaso for now, ang dala pa lang namin sa'yo is groceries. Pero itong mga to, gatas ni baby, diaper, at saka bote niya, bumili kami. Tapos mga delata nyo. Biskwit at umiiyak siya. Oh. Wow! Ano nangyari sa kamay ni baby? Kinakaw niya po yung lugaw. Ay! Napaso. So, Erica, anong mga kailangan nyo dito sa bahay nyo na pwede naming madala pagkabalik kasi may mga nagpadala ng tulong sa inyo? Kailangan mo ba ng foam para sa hinihigaan nyo, kay baby, o electric fan? Anong kailangan nyo? Okay lang po kahit lang. Kahit ano lang? Okay lang ba sa'yo, Erica? Tignan namin yung loob ng bahay mo para makita nila. Sige.
meron ka palang Erika? Cellphone? Wala po. Wala. So, hindi ka namin makukontak, no, kung sakali. Hindi po. Pero, paano kaya to kaya Red? Mga kailan kaya natin sila pwedeng balikan para mapasyal natin? Next week, mga Tuesday, no? Monday or Tuesday, Erika, babalikan ka namin. Siguro mga 1:00 or 2:00 siguro. Ang hapon, nandito lang naman kayo, no? Magsabi ka muna sa kinakasama mo, ha, na baka ipasyal namin kayo ni baby. At kung ayun nga, anong makailangan nyo dito, babalikan ka namin ulit. Pagka umuulan pala dito, Erika, hindi naman kayo binabaha? Minsan po, pag Bagyong Christine lang po. Yung Bagyong Christine lang. Pero pagka hindi naman pumapasok yung tubig Hindi dyan. So, yung mga damit ni baby, may mga nagbibigay naman din sa inyo ng tulong. Meron din po. Anong oras ba umuwi yung kinakasama mo? Mamaya pa po yung alas 5 po. Alas 5 lagi siya umuwi ng hapon, tapos may bit-bit na siyang pagkain nun para sa inyo. O minsan, kumakain kayo, kanin lang, walang ulam. Hindi mo po. Palagi po may ulam pag nadating po yung isa. Pinagkakasya po niya po yung araw niyang 400. Anong trabaho ng kinakasama mo? Construction lang po. Ito na. Paano yung gatas ni baby? Meron siyang gatas ngayon? Meron po. Yung tubig niya pala, paano yung tubig niya? Saan kayo kumukuha na ng tubig para kay baby? Yung mainit na tubig na lang po. Iniinitan nyo. Hayaan mo sa susunod na balik namin, idadagdag natin yan ang tubig para kay baby para hindi ka na hahassle na mag-iinit pa ng tubig para sa kanya. So, Erika, maraming salamat sa oras mo ngayon. Buti naabutan ka namin. Tsaka ito pala, yung groceries namin. Tama, tignan mo nga pala muna yung gatas. Kung tama ba yung binili namin. Maliit lang muna binili ko kasi hindi ko sure kung ayan yung sinasabi mo. Andito yung mga diaper. Binalan din kita ng kape. So, kung hindi ka nagkakape yung kinakasama mo yan. May mga noodles dito. Tapos ito yung bote ng baby at saka mga delata. So, kung sakaling nagugutom kayo at wala pa yung kinakasama mo, pwede kang may makain. Yung noodles nandyan. So, anong masasabi mo naman, Erika, sa mga tumulong sa'yo? Maraming salamat po sa mga tumulong po kahit hindi po kayo kilalang. Maraming salamat po. Sana po kaawaan po kayo ng Diyos. Ayun. Thank you so much, Erika. At saka, lagi kong sasabihin sa'yo na huwag kang mawawalan ng pag-asa. At marami ring gustong tumulong sa'yo. So, magpatuloy ka lang sa buhay para din sa baby mo. Thank you. Nakabalik na po tayo kay Erika at nabigyan po natin siya ng groceries. Oo nga po pala, thank you so much po kay Tita Marie na nagbigay po ng 5,000 para po kay Erika at meron po tayong anonymous sponsor na 2. May nagbigay din po ng 1K at another 4K, so total po of 10K ang nagbigay po ng dagdag tulong para kay Erika. So bago po kasi sila magbigay, nakapag-grocery na po ako para po kay Erika. So pagbalik na lang po namin ulit dito, natin gagamitin yung mga nagbigay po ng tulong para kay Erika. So bibilhan po natin siya ng mga gamit sa bahay kasi yung electric fan po niya maliit lang po kasi. So mainit po sobra dito lalo na pag ganitong hapon. Tapos yung foam po, bibilan natin siya. At balak ko po sana na ipasyal si Erika sa mall kasama ng baby niya para mabilhan po natin sila. At makalimot naman kahit papano kasi nag-usap kami kanina. Off cam po yun at
Nakwento nga po niya na hindi pa po siya nakakaranas na makapunta sa mall, na may aircon, hindi niya pa po alam yung mga ganun. Kasi nga syempre madami na po napagdaanan si Erica. Actually proud po ako sa kanya kasi kahit gaano po kasakit at kapangit yung mga naranasan niya po noon, hindi mo makikita sa kanya yung kahinaan. Matapang pa din po siya. Actually, nung nakita po namin siya nun sa labas, tumatawa-tawa pa po siya. Sa kagaya po niya no, na sobrang pangit ng pinagdaanan nung kabataan niya ay napakalakas niya para po maging ganyan. Normal na mabuhay lang po siya. So sobrang nakaka-proud po si Erica at parang lalo po akong na tumulong sa kanya kasi ayun po, napakabuti po niyang bata at responsable. So sana po mga kalingap, huwag po kayong magsawa na sumuporta sa ating mga charity vlogs. Sana po patuloy po kayong mag-support sa atin, lalo na po sa mga beneficiaries natin. Sana po yung mga blessings po na binibigay niyo po sa amin ay sobra-sobra po ang balik sa inyo. Sa mga pag-nood niyo pa lang po sa aming mga vlogs, sobrang laking tulong na po at support. Kaya ayun po, thank you so much sa inyong lahat at God bless you all po.